Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ng Inquirer.net 1 hour ago. Title, COMELEC verifying reported vote buying at Hong Kong rally. Yung kahapon ba na nandun si Pangulong Duterte at VP Sara nakipaghalubilo sa mga kababayan nating OFWs. Nako, may report daw na natanggap ang COMELEC. Vote buying. Grabe, ano? Tingnan natin yung kuwan ng Inquirer. Ito, Inquirer.net. The Commission on Elections on Monday said it would verify reports of vote buying at recent campaign rally in Hong Kong. So yun, yung kahapon. COMELEC Chairman George Erwin Garcia revealed that his office had received reports that attendees of a recent political rally there in Hong Kong were offered up to Hong Kong $200 to vote straight for a certain Senate slate. So, mga kababayan nating OFW sa Hong Kong, anong masasabi nyo dito? Report daw na natanggap ng COMELEC na offeran daw kayo ng 200 Hong Kong dollars para iboto nyo ang PDP. Although hindi naman binanggit anong Senate slate, wala nang iba kundi ang PDP dahil PDP ang nandyan kahapon. Naman, oy. Ito yung exact statement ng COMELEC Commissioner. We have received news or information about it. We still need to verify that, sabi niya. But again, at this point, this remains as raw information. Raw information pa lang, tapos binabalita na kaagad ng mainstream media. Ang daling gumawa ng report na ganyan eh. Nasaan ang ebidensya ninyo? Hindi nyo ba isaalang-alang ang damdamin ng mga OFWs doon? Hindi kaya masasaktan ang mga OFWs doon na nag-attend, na nagpunta sila doon out of their own volition, walang pumilit, nakipagsiksikan pa ang iba. Ang iba nga, hindi pa nga nakapasok. Tapos, yan, magpapalabas kayo ng report na may vote buying. Bayaran sila ng 200 Hong Kong dollars para lang iboto ang senatorial bets ng PDP. Grabe na. Kung ano-ano na lang ang maisip nilang paninira sa Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ocaris Jason, talaga naman? Carla Joey Imazumi, adik na halos inuugali ng mga ulupong. Ito na. Maniwang Jeremy. Ito na yung sabi ko kanina. Nakaka-insulto yan OFW, mga yun, na dumalo sa Hong Kong. Naghahanap buhay sila. May pera sila galing sa pawis nila. Alam nila magtrabaho, therefore, hindi nila kailangan magbenta ng boto nila. Correct. Nakataya karangalan ng OFWs itong ganitong kasing balita. Iniinsulto nyo ang OFWs. Di ba tinatawag OFWs bagong bayani? Sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Nung pandemic, bakit tayo nakasurvive? Isang dahilan, mga OFWs. Naghihirap. Tapos ngayon, paparatangan na
vote buying, bebenta yung boto nila. Mag-isip-isip naman kayo. Marwin Ignacio, sa Bisaya pa, peste. Elizabeth Mayor, feel namin ang sincerity ng taga Hong Kong. Ang mga sigaw at, yes, sigaw at luha, di naman fake, no need of vote buying. May nakita kong post ni Joey De Bebre. Mga close-up, mga mukha ng mga OFWs, tumutulo ang luha. Kaya yung tanong ni Joey De Bebre sa kanyang post, bakit ang mga OFWs every time makita si Tatay Digong, hindi mapigilan ang pagluha? Taos-puso silang pumunta doon, nakipagsiksikan para masilayan ang mag-amang Duterte. Tapos, ganyan, aakusahan pa na babayaran sila ng 200,000 Hong Kong dollars. Mahiya naman kayo. Rajes Baldovino, ha, saan na kaya napunta utak nito? May D, sabi niya, kuyawan na sila, vote buying daw. Cynthia Bagotlo, nabuang na jud pagka sa Pilipinas noon, vote buying. Maria Ostia, baka ikaw nabili na. Jovelyn Verano, tanan na lang issue. Estrella Reyes, Los Comele. Marco Gandesa, sagad sa buto na paninira nyo sa mga Duterte. Yung mga gawain ng mga pulpul na politiko sa mga Duterte nyo binibintang. Kaso gawin nyo na lahat. Walang makakapagpago ng isip at puso namin na ang Duterte pa din ang gusto naming mamuno sa bansa. Okay. So ito talaga nakakahiya sa mga OFW. So kung may OFWs, paki-comment naman anong nararamdaman nyo sa paratang na nabibili ang boto nyo dyan sa Hong Kong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating channel.